Masayang buhay! Ako si Binibining Rendon. Naunawaan ba ang video na patungkol sa estratehiyang wow? Mahusay! At dahil gusto ninyong mapaunlad ang inyong kasanayan sa pagsulat ng sanaysay, halina't mapapanood sa videong ito ang proseso at mga hakbang sa pagsulat ng sanaysay. Pero bago yan, alamin muna natin ang iba't ibang kahulugan ng pagsulat at mula ito sa mga iba't ibang dalubhasa. Ang pagsulat ay lundayan ng lahat ng iniisip, nadarama, nilalayon at pinapangarap ng tao. Ayon kay Villafuerte et al. 2005, kung saan ang pagsulat ang tampulan at paraan upang mailabas ng tao ang kanyang nais sabihin at hindi ito nasa isip o nadarama lamang. Ang pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang o kanilang kaisipan. Ito ay ayon kay Bernales et al. 2000. Dito nangyayari ang paglilipat ng mga nabuong salita at iba pa. Isang paraan upang maipahayag ang nais sabihin ng tao o kaisipan nito. Isang komprehensibong kakayanan na naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika, at iba pang elemento. Ayon kina Singat Jean, 1989. Ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayanan dahil ito ay hindi lamang simpleng paglalagay ng mga salita sa papel. Kasama rito ang paggamit ng wastong bokabularyo at gramatika at marami pang iba. Ang mabisang pagsulat ay mailap para sa nakararami. Ayon naman ito kay Badayos 2000. Ang mabisang pagsulat ay isang kakayanan na hindi basta-basta natututuhan ng lahat at maaaring magkaroon ng mga hadlang na kinakailangan lampasan upang maabot ang antas ng kahusayan sa pagsusulat. Naunawaan ba ang iba't ibang pagpapakahulugan ng mga eksperto sa pagsulat? Mahusay! At ngayon naman, ating talakayin ang mga pangangailangan sa pagsulat. Una ay ang layunin. Ito ang magiging gabay sa pagbuo ng mga datos o nilalaman ng iyong nais isulat. Pangalawa ay ang paksa. Ito ang magiging sentro ng iyong isusulat kung saan dito lamang iikot ang mga pangyayari. Pangatlo ay ang wika. Tiyakin kung anong uri ng wika ang gagamitin upang maging akma sa taong babasa ng iyong isusulat. Pang-apat ay ang konbensyon. Tinutukoy nito ang estilo sa pagsulat na karaniwan sa mga manunulat at mambabasa. Pang-lima, kasanayang pampag-iisip. Ang manunulat ay may lohikal na pag-iisip at objektibo. Kasama rin dito ang paggamit ng imahinasyon para sa mas kawili-wiling sequence. Pang-anim, kasanayan sa pagbuo. Kabilang rito ang kasanayan sa paghahalayhay ng mga salita at impormasyon sa maayos na pamamaraan. At ang panghuli ay ang kabatiran sa procedure o hakbang sa pagsulat. Nararapat ang pagkakaroon ng kamalayan sa hakbang sa pagsulat. Ang pagsunod sa hakbang ay nagdudulot ng maayos na kabuuan ng mga kaisipan at impormasyon. Alamin naman natin ang mga hakbang sa pagsulat. Narito ang 5 hakbang sa pagsulat. Bago sumulat, pagsulat ng burador, pagre-revisa, pag-e-edit, at paglalathala. Una, bago sumulat. Kabilang dito ay nagaganap ang paghahanda sa pagsulat, pagpili ng paksang isusulat, pangangalap ng datos, pagpili ng tono at perspective na gagamitin.
Sa yugtong ito, nagaganap ang pagpaplano, kasama rito ang pagbuo ng balangkas, simula sa paksa hanggang sa pansuportang detalye. Ang bahaging ito ay tinatawag na kalansay ng sulatin na nagbibigay ng paunang bisyon sa kahihinatnan nito. Pangalawa, pagsulat ng burador o sa English ay draft. Ito ay aktwal na pagsulat ng tuloy-tuloy na hindi isinasaalang-alang ang maaaring pagkakamali. Sa yugtong ito ay hindi kailangang alalahanin ang pagpili ng mga salita, bantas at spelling upang hindi mawala sa focus ng pagsulat. Pangatlo ay ang pagre-rebisa. Ito ay pagbabago at muling pagsulat bilang tugon sa sagot sa mga payo at pagwawasto ng mga tagusulit. Pangunahing concern ng rebisyon ang pagpapalinaw sa mga ideya. Ginagawa ito upang suriin ang teksto at nilalaman para matiyak ang kawastuhan, kalinawan at kayarian ng katha na madaling maunawaan ng babasa. Pag-e-edit. Ang bahaging ito ay pagwawasto sa gramatika, spelling, struktura ng pangungusap, wastong gamit ng salita at mga mechanics sa pagsulat. At ang panghuli ay ang paglalathala. Ito na ang pinakahuling hakbang. Dito na isinasagawa ang paglalathala ng isinulat upang ito ay makilala. Maraming salamat sa inyong pananood! Muli, ako si Binibining Margie. At kung nahihirapan naman kayo patungkol sa paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng sanaysay, ay mangyayaring ipagpatuloy ang pananood sa susunod na video na makikita ang link sa description sa baba.